Yan na, hello guys. Dumating na ang ating iniintay na inverter. Ang ating DAE hybrid on-off-grid inverter. 6 kilowatts po yan. Mag-unbox tayo ngayon. So, titingnan natin kung ano-anong mga kasama niya. So, update dun sa una kong ginawang setup ko na 3 kilowatt na LB Tapsan. So, binenta na po natin yun. Kaya wala na tayong nakakabit dyan kasi magpapalit na po tayo. Mag-upgrade tayo. So, nabibitin po kami kasi 3 aircon dito sa bahay. So, nabili ko siya sa warehouse po sa Valenzuela. So, shout out kay J10 Solarista sa Facebook. So, kapag gusto nyong bumili, PM nyo lang po siya. Message nyo na lang po. Very accommodating yung mga tao nila dun sa warehouse and mababait po. So, ayan na. Sige, buksan na natin to. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong mga kasama. So, ito na ang ating so very secure naman, merong foam. Yan. So una nating makikita is manual. Meron tayong manual. Ayan, DAE. So importante magbasa kayo nitong manual kasi dito nakalagay lahat ng mga dapat yung malaman sa pag-install nitong DAE. Tsaka yung mga recommended, especially sa breaker at tsaka sa wires. So lagay muna natin dyan. Tanggalin natin ito. So ayan na ang ating inverter. So ito yung bagong model SM2 na 6 kilowatt. So maliit na siya, pinakompact na. Hindi katulad ng mga dati na mahaba, na malalaki. So ito. So ayan. Ang kasama niya, meron siya dito. Teka, mahirap tanggalin. Mahirap mag-video, isang kamay. Yan. So, ito po yung mga kasama niya. Tingnan natin. So, meron siyang kasamang CAN communication para sa battery. Ito, inverter. Meron yan. Meron siyang kasamang mga volts para pag dinikit nyo na sa pader. And then, ito, I believe pamihit to sa MC4. Ayan, may free na MC4 connector. 2 sets kasi meron tayong 2 string para sa PB1 at PB2. Tapos ito, battery sensor. So, hindi naman siya masyadong gamitin. Pwede nyo nang hindi gamitin kung meron kayong communication sa battery. Kasi yung mga BMS naman na gagamitin nyo for your battery is ano naman, meron ng temperature sensor. So, hindi na natin kakabit to. And then, ano tong isang ito? Check natin. Okay. So, meron tayong CT sensor. Ito yung CT sensor natin. Isa sa mahalaga to kasi para hindi tayo mag-export sa DU. Yan. So, nakalagay din, I believe, nakalagay din sa manual kung paano siya ikabit. So, lagay natin dyan. Tingnan natin kung ano pang kasama. Meron pa ba? Ito, meron pa isang box dito. Check natin ito kung ano ito. Okay. So, ito yung Wi-Fi dongle. Yan. So, USB type na siya. Dun sa lumang, alam ko ay RS-282 yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Yung parang sa computer. So, yan ang mga free niya. I mean, kasama sa box. Tapos, wala na. Yan.
wala na. Pag in-open natin ito, yan, maganda. So, matte white siya. Yan. Tapos yung screen niya, ito. Alam ko touch screen pa rin to. Pero nawala na yung mga light indicator dito. Yung inverter, AC, fault, yon, nawala na siya. Tapos ito na. Mas parang okay gamitin yung mga buttons. Yan. Mas okay ito compare dun sa LB Tapsan ko. Tapos alam ko touchscreen, tapos itong day na logo umiilaw to. So yun lang, hindi natin mabubuksan pa to. Pero ito yung mga yan. Ito yung sa PB natin connection, PB1, PB2. Tapos meron tayong yung sa battery, tapos COM1, COM2. Then yung para sa generator. And then ito yung load natin, output. And then dito yung grid natin, kumbaga parang AC in. So ayun. So excited na ako ikabit. So ayusin ko lang yung paglalagay natin doon. And then update ko ulit kayo kapag in-install ko na. Then sunod na update is kapag working na siya, running na yung ating inverter. So ayun lang naman. Wala naman ng ibang kasama. Ito lang. So goods na tayo dito. Tatry natin ikabit. Babalikan ko kayo guys. Salamat. Bye bye.